Ayan. Kasalukuyan mga kamukil na nagliliha, no, sa ating ceiling. Pero yung wall natin kung nakikita nyo, nakakulay na siya. Nakasikankot na tayo dyan mga kamukil. Ang mangyayari dyan, hindi pa yan finish mga kamukil ha. Hahaplusan pa natin yan ng isang mano ng liha. Lahat yan. Sasabayin natin sa pag-finish itong ceiling at saka wall, no, para maganda yung tama ng ating brush, no, doon sa o roller brush doon sa ating pinapahidan. Isang kamay lang kasi yung magpapahid dito. Ako lang mga kamukil magpapainal. So yan, gamit natin dito WPC na latest design, 3 grooves. Ayan, no. At napaka quality niya kasi nakabalot siya ng plastic. Ayan, no. Madalas kasi sa mga fluted panel na makikita natin walang balot na ganito. So ito dito kung napapansin nyo, butas pa yung isang kisame, no? Dahil mga kamukil mag-i-splice pa tayo dyan. Kung napapansin nyo, may nakaabang akong dalawang wires dito. Ayan. So ito kasi mga kamukil yung magsusupply ng kuryente sa ating breaker at saka sa ating tawag nito meter base, no? May sarili meter base to dito. So ito din dito mga kamukil kung napapansin nyo, itong pinakaharap ko, nakikita nyo ala konkrito na siya, diba? Pero hindi po yan konkrito mga kamukil. Ito po yung isang plywood. Isang plywood. May reels ako nito, sana napanood nyo. Bago ko ito trinabaho mga kamukil, in-explain ko muna sa aking kliyente yung posibleng mangyari. At mangyari talaga, hindi posible. Mangyari talaga yan. Paglipas ng ilang buwan o abutin man siya ng taon, mangyayari yung sinasabi ko sa kanya. Kasi sa kabila nito mga kamukil, classroom din. Yung gamit ko doon, dahil may natitira silang PVC ceiling sa kanilang bahay, yun yung ginamit ko. Doon sa kabila, dito, sa kabila nito, classroom din yan, dalawang classroom to. Dito naman, dahil gusto ni kliyente, pinturahan na lang daw. Isabay na lang yung color sa wall, saka dito. So sabi ko sa kanya, ma'am, ang posibleng mangyari dito, sasabihin ko muna sa inyo, una, bago ko tratrabahuin to. Hindi pang matagalan yung ganitong diskarte. Pero kaya kong diskartehan, ma'am, na yung wall at saka konkretong wall at saka itong drywall, magkapareho yan. No? Magiging konkreto yan lahat tingnan. Pero sasabihin ko sa inyo, panandalian lamang na diskarte ito. Ano man yung mangyari, pagdating ng buwan o taon, hindi nyo na ako masisisi. Basta sinabi ko na sa iyo. Kasi ang drywall may play yan. Lalo na ito classroom. Kapag nadadaganan ng bata itong wall na to at drywall yung gamit natin, magkakaroon ng play yan. Magba-vibration yan. So yung ating mga binabatak dyan, ano mang ginagamit natin, magkakrak at unti-unting matatanggal yan sa katagalan. Ganun yung mangyayari. So sabi niya, okay lang din kasi pag masira na to, papalitan niya ng CHB itong wall na to. For the meantime lang muna mga kamukil na pwede pa siyang pakinabangan at makabawi sa gastos. Balang araw makakaipon na rin, ipapakongkrete niya na yan ng wall na yan. So nagkasundo kami, at least ano man yung mangyari dito pagdating ng panahon mga kamukil, labas na ako. Hindi ko pa trinatrabaho, sinasabi ko na sa kanya yung posibleng mangyayari. So ganun yung gagawin natin, mga bago pa lang sa pangungontrata, lagi nating ugaliin na sabihin kay kliyente yung mga posibleng mangyari sa bawat trabaho natin, lalo na't sila yung may gusto ng ipapagawa na o bumibili ng mga materialis. I-explain nyo muna bago nyo ilalapat yung isang materialis. Sa ganon, magkaintindihan kayo, no? Huwag yung pagtanong ni kliyente, oo lang kayo ng oo. Yes ma'am, yes sir, okay, walang problema yan sir, kami nang bahala magtrabaho, no? Hindi po ganon. Ipapaliwanag natin, alam naman natin ang pagtitipid ay hindi po maganda, no? Para sa akin, ang pagtitipid ng mga materialis, lalo na structural, hindi po nakakaganda, no? Pero dahil lagi tayong tumitingin sa budget at si kliyente gusto nang matipiran,
napipilitan tayong gawin. Ang pinaka-importante na lang po sa atin is paano natin diskartihan na yung materials na yun is tatagal, no? So, basta yun lang yung lagi nyong gagawin. Bago natin gagawin, explain muna natin kung may makikita tayong disadvantage sa binibiling materials o ipapatrabaho, i-explain nyo muna bago nyo gawin. Nang sa ganun, pagdating sa final mga kamukil, labas ka na ikaw contractor. So ito, overtime namin to ngayon mga kamukil. Hanggang, depende kung hanggang saan namin matapos sa pagpa-primer. Basta overtime kami ngayon mga kamukil, finish, no? From primer to finish to mga kamukil. Kasi ito na lang, kunting giwang na lang. Pag ma-primeran to ngayon, rektahan na, may magsusunod sa itong dalawa magpa-primer, ako magsusunod sa pagpa-final. O, yung part na dun mga kamukil, naka-primer na yan. O dito sa harap, naglagay tayo ng WPC. Kasi kung ipipintura ko dyan, nakikita ko yung pintura kung medyo kulangin siya, yung pang-final natin. So marami namang tira-tirang mga WPC na maiiksi. Hinanapan ko na lang ng paraan, dyan ko siya nilagay na sa ganon, magkakasya pa yung pintura natin. So ganon tayo kaano sa ating kliyente mga kamukila. Hanggat nakikita ko si kliyente is nagtitipid, ginagawa ko rin yung aking galing o makakaya mga kamukila na yung mga gusto nila masusunod ko, no? At sa magandang pagkagawa mga kamukil, yun yung aking pinakahabol. Pero kung hanap nyo talaga magandahan na finish tapos nagtitipid kayo, hindi ko po yan maipapalabas. Hindi po namin maipapalabas lang manggagawa mga kamukila, dahil ang pagpapaganda ng bahay ay nakadepende sa budget. Dito sa harap, sa labas, ito na, no? So kung napapansin nyo, nakakulay na ako dito, pero may mga retouching pa, no? Lagi kong sinasabi sa pagpipintura, bawat pahid natin, pag nagpipintura na tayo, halimbawa primer, pwede na tayong mag-check up o spotting tinatawag natin. Makikita na natin yung mga diferensya na hindi masyadong maganda yung pagkabatak, hindi masyado o kaya-aya tingnan sa part na yan, o kailangan nating retouch para magiging maganda. Pero hindi pa yan magiging perfecto yung mga kamukil. Makikita natin ang tunay na retouching o spotting na tinatawag natin kapag naka-first coating na tayo. Lilitaw at lilitaw yung mga diferensya. Mga lumalalim, doon natin makikita. Kaya nagkakaganyan, ha. Yung mga pinahiran ko ng scheme coat mga kamukil, may mga diferensya po yan na lumalabas nung nakapag-first coating na tayo. So ito na yung pinaka-final kulay niya. So yung pinakakulang na lang dito, pagpa-final na lang talaga, no? Lilihain yung mga chine-check up nating scheme coat, tapos magpa-primer tayo ulit ng solvent base. Pagkatapos, pag wala na o goods na, saka na natin pakinisin o pa-finalin. So kulang natin sa mga WPC, ayan, lahat yan nakabalot ng plastic. Kulang mga moldings na lang, na kung saan gamit ko dyan mga kamukil, yung sa taas is wall angle, no, na pang WPC. Pero hindi nyo po yan magagawang ganyan na ginagawa nyo parang molding kapag wala kayong gagawin dyan. So may video ako kung ano yung ginagawa ko para magiging ganyan siya, no? Kinakat ko yung isang part dyan mga kamukila. Ito, may sample ako dito. Sana ba yun? Ito mga kamukilo, kinakat ko siya. Kung napapansin nyo, maliit na siya dito. Ayan, o, kumpara dito sa kabila. Ayan, kasi kinakat ko to mga kamukil. Yung guide ko naman sa pagkat nito, itong ating WPC. Kung gaano kakapal yung WPC natin na tatabunan, dapat ganun din yung maiiwan. Ayan, o, ganyan lang siya yung aking pagkabanat. Ayan, kung gaano kakapal to, ito lang yung guide natin. Tapos ginuguhitan ko yan matuwid para pagkat natin matutuwid din. Okay, yan lang. Umuulan na dito sa Davao. Yan lang yung ating update. Sulod na, Loy. Dito na pita, Loy, oh. Thank you.